Sa mga Katoliko sa buong Asya, pinakamarami ang mga Pilipino na nasa mahigit 85 milyon ayon po yan sa 2020 census. Kaya inaasahang isa ang Pilipinas sa mga pinakatututok sa pagpili sa susunod na Santo Papa. Pero lalo namang abala ang mga Pilipinong nasa Vatican dahil may kasabay pa silang inaabangan. Ang mga yan ang aking tinutukan. Magsasabay ang dalawang mahalagang eleksyon sa buhay ng mga Pilipino. Isa para sa bagong Santo Papa at yung isa naman para sa mga bagong opisyal ng ating bansa. Kaya naman ang Philippine Ambassador to the Vatican na si Myla Macahilig humingi ng dasal, lalo pat ang embassy natin sa Vatican ang siya ring magsisilbing voting precinct para sa mga Pilipinong pare at madre na naroon. This is the first time that we're doing this, but we're happy that, ang mga pare at madre at seminarians natin who are eligible to vote really do take time. At kung conclave naman ang pag-uusapan? I wouldn't want to speculate. I think it's something that we all have the responsibility for in terms of praying for what is best for the Church. Sa Vatican, kung saan maraming Pilipino ang bahagi ng staff, taimtim na rin ang mga dalangin. Para naman kay Father Greg Gaston na namamahala sa tirahan ng mga kardinal habang sila'y nasa Roma, nag-iwan siya ng simpleng payo para sa mga deboto. Bring joy, love, peace, justice into this world, and we do that each day in our daily life, and that way we also sort of continue the mission of Pope Francis. Si First Lady Lisa Marcos, nakasama ni Pangulong Marcos na dumalo sa funeral mass ni Pope Francis, kasama sa mga nananalangin para sa mga kardinal ngayong magsisimula na ang conclave. I just wish they choose the right person, somebody like Pope Francis, no? Somebody that will bring, that's not dogmatic, that will bring the church back to us, Christianity. Somebody who's humble, kind. One thing with Pope Francis, I feel he brought. Para sa GMA Integrated News, Vicky Morales, nakatutok 24 oras.